SWOT to. Yes. Pagka nakita nyo ito sa may ganyang ano eh. O SWOT analysis. Malabo. Pagulungin mo na lang siya. Parang hindi billion peso company. And pagdating dito sa SWOT, ano to, hindi siya problema, hindi ito kahihiyan. Hindi siya para pag-usapan para mapahiya or whatever. This is to analyze ano yung mga, kasi from this, malalaman na natin kung ano yung mga adjustment na pwede yung gawin. O, halimbawa, kung i-access ko kayo, within your group or within your individual, sa individuality ninyo, pag pinag-usapan natin yung strength, ano yung mga strength mo sa palagay mo? Ano yung strength? Strength, pwede kong sabihin na meron kayong skills. Tama ba ako? May skills ba kayo as a networker? Yes. Skills. You know, one thing about you na matagal na, yung years mo dito, naging skillful ka na. Yung experience mo dito, yun ang lamang mo sa mga bago. Na dapat lagi niyong iniisip yun na marunong ka, may skills ka, may experience ka. And yung experience mo, enough yun para pagpalaki ng grupo mo. Hindi na tayo nagsisimula na parang kang kindergarten dito. Marunong ka na. Tama ba ako? Yes. Ayan. Ano, may leadership ka na ba? Yes. May leadership ka ba? Yes or no? Yes. Yung strength yan. Kaya mong mag-lead ng grupo, kaya mong mag-motivate, kaya mong mag-inspire, kaya mong i-rally o i-mobilize yung grupo mo, kaya mong pasunurin, etc. Kaya mong maglabas ng leadership din, ng downline mo, tawag doon, leadership. O ano pa? Ano pa? Attitude. Alam niyo na ba yung mga tamang attitude? Yes or no? Yes. So, I mean, in terms of ano ba dapat yung tamang attitude na? Kasi lahat kayo more or less, I will put it in a way that lahat kayo nagkaroon na ng downlines. Tama ba ako? Nagkaroon na kayo ng grupo. Tama ba ako? Yes. O, di ba? Ano yung mga importante nga? Ano yung sinasabi natin sa tao lagi? Mas importante pa nga attitude kaysa sa skills. Tama ba ako? O, meron kayong vision. You have the right company. O, nawala nga si mahal nating John Mac, pero lalo na naman kayo naging close kay Doc Ed. Nagets niya siya? Yes. So, minsan yung may mga nawawala, nagiging opportunity yun para lalo kayong maging close kay Doc Ed. So, probably isa sa mga strength na meron tong grupong to is you guys are very close now to Doc Ed. Meron kayong easy access kay Doc Ed ngayon. Tama ba? Yes. Oh. Strength. Yung company, nabagay ko na ito, marami ito eh. Itong under the company, marami yan. Yung expansion program ng company, both local and international. Tapos, in terms of the right company, nag-uusap kami gabi-gabi ng, hindi naman gabi-gabi, almost every night. Alam niyo, sa pag-a-analyze natin, kasi sa management, hindi lang importante yung pinatatakbo namin yung company. Kailangan alam din namin nangyayari sa environment natin, sa industriya. And you know, pagdating sa industry sa buong Pilipinas, kung bakit dapat ma-renew nyo yung vision nyo na malakas ang AIM Global, wala tayong kalaban. Tayo ang pinakamalakas na networking. Bakit ko nasabi yan? Dati, ang mga kakompetensya natin dito, mga local companies, okay, local din. Wala namang lumaking international company ngayon sa Pilipinas magmula nung Forever Living days. Eh. After Forever Living, wala na. Puro local na ang namamerpal. From First Quadrant to, ano ba yung kila Surgeon dati, yung Argent Portal. Wala na eh. After that, wala eh. Wala akong maalala na pumutok na networking after Forever Living na international. Hindi na nagdagan ng bata. Kaya ang direksyon ng kumpanya ngayon, ngayong year na to, although wala pa tayo sa topic na yun, ang direksyon ng kumpanya this year, Generation Z. Kasi may millennials. Yung millennials pala, pinanganak ng 1980 hanggang 1994. Millennials tawag.
Tapos ang susunod sa millennials, yung tinatawag na Generation Z. Gen Z. Yung Gen Y, baby boomer siya. Yan sila, Tita Josie. Gen X tayo. Ha? Gen Y. So, yung Gen Z, kaya makikita nyo, maganda yung magiging theme natin, this profit sharing. Kasi AIM Global Generation Z, Gen Z. Ang thrust, THRUST, ang thrust natin ngayon, puro mga kabataan because ang pinangigigilan natin, yung dapat na market ng front row, dapat atin yun eh. Na-overlook ng mga taga-AIM, kaka-online. Sa kaka-online, yung dating mga bata, naging binata na. Pwede nang rekrutin. Nakakaligtaan na sa kaka-recruit sa labas. Tama? Yung mga dating 15 years old, 12 years old, ngayon 18 na yun eh. Yun ngayon ang nakukuha nila. Tayo dahil professional na masyado yung kinuha natin, taga-ibang bansa, OFW. Wala ka namang makukuha ang OFW na millennial. Wala ka namang makukuha ang OFW na 20 anyos o 18. Karamihan ng 18, nandito pa sa Pilipinas yan, gumigimik, etc. Kaya karamihan mo makukuha pagdating sa OFW, 25 pataas. Yung 25 pababa, nakakuha ng front row. Ito malupit. Wala silang international. Kung may international sila, I think meron sila sa Dubai. Pero sa iba, wala. Pero ang ingay nila rito, bakit? Kabataan eh. Eh, ang kabataan, alam mo naman, sa nagko-concentrate? Sa forma. Eh tayo, professional, nakukuha po, OFW, bla bla bla. Bigyan mo ng 5 years yung dating 25, 30 anyos na. So, yun ngayon. Kaya magiging theme natin this year, Generation Z. Kasi yun ang gusto natin kunin. Yun ang pakakapalin natin ngayong taon na. Anyway, of all the local networking, sabihin nyo sa akin kung sino kalaban natin after knowing these things. International, wala. Bakit hindi babangga ang international sa binary? In global, paano nila tayo mapapatumba? Karamihan ng international company, every 2 weeks ang payout. Kami sa Forever, 15th of the following month. Every 15th of the following month. Yung January, makukuha ko sa February 15. Ang tagal! In global, paano mo babanggain? The only company na nagpe-pay out ng daily basis. Lalabas pa yung Saturday and Sunday, very, very good. Kaya ang point ko dito, kailangan, ikaw mismo, ma-renew mo yung vision mo na kahit matagal ka na, dapat wala sa puwang sa isip nyo na hirap na mag-aim. Hirap na makarecruit. Di ba may kasabihan, alam na natin yan? You create your own reality. Ako nagkikreate ng reality ko, ikaw, AJ, nagkikreate ka ng ibang reality mo. Pero pag leader ako na magaling, tapos yun din ang na-train ko sa'yo, yung reality ko, nagiging reality mo rin. Kaya pag sinabi kong mahirap, at na-train kitang mahirap, mahirap din. Kaya napakalaki ng role ng leadership kasi ikaw ang naging influence. Bakit nung bago ang bilis mo makabuhay? Kasi yung influence mo, excitement. Ang influence mo, gigil. Ang influence mo, sarap mag-recruit. Ngayon matagal ka na, ang nagiging influence mo na hirap mag-recruit. Diba? Daming kompetensya, daming networking. Joy Solitana kasi na yan. Hirapan tayo ng Joy Solitana na yan. Ikinalat mo pa sa grupo mo. Samantala may isa kang grupo, marirealize, ano ba yung Joy Solitana na yan? Alam mo, ito true to life sa Amerika to nabasa ko. During the Great Depression, pag sabing Great Depression, period to sa Amerika na yung economy nila bagsak na bagsak. Di ba may recession? Yes. May mas matindi doon. Depression ang tawag. Stock market, bagsak, kumpanya nagsasara. Ang gobyerno, yung mga walang trabaho at nawalan ng trabaho, etc., kailangan nilang pumila kasi nagrarasyon ng pagkain. Ganon katindi yung Great Depression. May isang nagbebenta ng hotdog sa Amerika. Nasa pagbebenta niya ng hotdog, can you imagine during the Great Depression, bebenta siya ng hotdog, napaaral niya yung anak niyang dalawa, lalaki. Nagbebenta lang siya ng hotdog. And ang daming na-amaze sa story niya kasi may depression, kabebenta niya ng hotdog, napag-graduate niya yung anak niya. Yung anak niya graduate,
parehong ekonomista. Kasi nga, yun ang in-demand ng mga araw na yun. Kasi nga, may depression ang kailangan ng tao, kailangan ng gobyerno, mga economists. So, nagtapos yung dalawa niyang anak na economist. Nagtapos na yung dalawang anak niya, bibenta pa rin siya ng hotdog. Nagtanong yung dalawa niyang anak. Pati yung anak niya, amazing. Paano mo kaming napaaral? Gayong merong Great Depression. Alam mo, sabi mo ng matanda, anong depression? What's Great Depression? In-explain ng dalawang ekonomista, may graph pa. May formula pa. Nung na-internalize ng matanda na may depression, suddenly, unti-unting nag-slide yung benta ng hotdog. Galing, ano? Ano ibig sabihin nun? You create your reality. Para dun sa matanda na nagbebenta siya ng hotdog, makakabenta ako kasi pamparal ko ito ng anak ko. Makakabenta. Wala siyang pakialam sa nangyari sa environment niya. Nung na-inject nung dalawang anak niya, yung information sa utak niya na may depression, tapos na-entertain niya, ano nangyari? Bumagsak ang sales. So pag na-entertain niyo yung thought, kahit hindi totoo, basta na-entertain mo, mahina, ang hirap na, Joy Solitana kasi. Wala kasing incentive masyado yung kumpanya. Yung GC, ganito kasi. Ang dami mo ng justification. Ano nangyari sa performance mo? Naapektuhan ba? Of course! When in fact, you can just blindly, sabihin mo na existing to. Pero pwede namang hindi mo i-entertain. Iba yung existing sa entertainment. Nag-i-exist yung issue na yan, pero hindi ko na-entertain, it's okay. Pero yung nag-i-exist na yung issue na yan, in-entertain ko pa. Lalong ina grupo ko. Kaya minsan may grupong isa, hindi nila alam kung ano yung Joy Solitana. Hindi apektado. Nung nalamang may Joy Solitana, pinanood. Ay, may ganyan pala. Humina! Pinanood pa kasi, Wiesel. Nag-gets niyo ako? Oh, sino nagparami sa view nun? Bakit umabot ng 3 million yun sa palagay niyo? Global! Sa view pa naman, kahit ulitin mo, counted na naman, kahit di mo tapusin, counted. Tapos pinag-usapan na intriga yung isang crossline. Meron ba ganyan? Pinanood ulit. Nag-viral dahil sa atin eh. Oh, apektado. See? Nagtagpa, nag-share pa. Yung downline na nakapanood, Upline, napanood mo na ba to? Si Upline naman, ano yan? O nga, panoodin ko nga. Umakit sa Upline. Million. Game Global. Game Global din nagpa-viral. So in other words, hindi mo masabi talaga na ano yun, na humihina dahil may kakompetensya tayo, etc. Blah, blah. I wish makapunta kayo sa Africa. Ang hirap ng bansa. Ayan, alam ni Helen. Ang hirap ng bansa. Ako, galing ko lang sa Uganda. Alam niyo, magkano na kinikita nung kabubukas lang natin sa Kenya. Si Javi, mga 25 years old to, naka-Mercedes, 2 years in the business. Sabi sa akin ng staff natin, Sir, alam mo na nagsisimula yung mga yan. Ako po, mukhang mga kargador dito. Wala sa itsura, mga damit, ang dudumi pag nagpupunta sa office. Yung mga kabataan na nag-join dun ba? Ngayon yung Javi, pag nakita mo, ang ganda ng suit. Kasi magaganda ang suit sa Uganda dahil British yan, colony ng araw. Kaganda. Tinanong ko, magkano na income niya accumulated. Ang accumulated income niya in 2 years is equivalent to 15 million pesos. So sabihin mo na nag-average ng 7 million, 7.5 a year. Ang hirap ng bansa. Hindi mo maano eh. Kaya kami, lalo na nakakaikot, hindi namin ma-accept yung dahilan na hirap magpa-pay-in, wala pera mga tao. Pag nakita nyo sa ibang bansa, sobra. So in other words, kailangan lang nating i-switch ulit or i-switch off something in our mind yung nagpapabagal sa atin. Yung belief system natin na nagpapabagal sa atin. Kasi, katulad ng sabi ko, we are in the right company as part of our strength because wala tayong kalaban. Ang expansion program ng AIM Global napakabilis.
We are in 22 countries na ngayon. Na-awardan pa tayo na tayo lang ang networking na nagbabayad ng daily. Hindi nagagawa ng iba. Ba't hindi nagagawa ng iba? Kasi yung benta, ginagalaw muna bago nila ipambayad. Ganun lang naman simple. Pina-explain sa akin paano natin nagagawa. It's very simple. The sales that come in, we use it to pay our distributors. In other words, saan ba galing yung pambayad sa distributor? Di ba sa benta mo? O kaya hindi nabibigay kagad sa'yo, ano ibig sabihin? Ginagalaw muna ng kumpanya yun. Kung hindi na ibibigay sa'yo kagad, halimbawa may mga company na every 2 weeks ang payout. Pag nakapagbenta ka ngayon, 2 weeks mo pa makukuha yung komisyon, anong ginawa sa pera mo? O di pinaikot muna nila, pinambili ng inventaryo, pinansweldo siguro sa empleyado nila. Sa hindi eh. So sabi ko, isa lang ibig sabihin niya, we're very liquid. Hindi masasayang yung effort. Can you imagine, gano'ng ka-busy si Doc Ken, pero bibigay ng time sa inyo. Yung core group kanina, pinausap na niya. He was telling me earlier, George, mauna ka na. Sunod ako after 30-45 minutes. I cannot understand the guy. Kagabi, umuwi kami ng oras na. He worked so hard. Can you imagine? So, strength natin yan eh. Under the company, napaka-ganda ng marketing plan natin. Etc. Product-wise, alam niyo na to eh. So, ang question is, ano yung mga strength mo na pwede mong i-maximize? Kasi sa gera, pagka ikaw nakikipaglaban sa gera, ano ba yung gagamitin mo para manalo kapag nasa gera? Yung disadvantage mo, advantage mo. Huwag kang titingin sa disadvantage mo pag nasa gera ka. Titingnan mo yung advantage mo. So, ang tanong, ano yung advantage mo na nasa ito? Yun ang i-maximize mo. Huwag mo nang hanapin yung wala sa atin. Huwag mo nang hanapin yung kung ano. Kasi, what you focus on expands. So, pag nag-focus ka sa disadvantage, nag-expand yun eh. So, mag-focus ka sa advantage mo. Ito, ang laki ng grupo nyo. Isa sa maingay na grupo. Dumating kayo sa point na ganyan, TGX. Nakikipag-away kayo dun sa... Saan ba nakipag-away TGX noon? Yung sa katabi, sa upuan. Che, kailan nga yung mga araw na nakipag-away itong mga to dahil yung upuan nila eh, kinain, sa Araneta ba yun, sa MOA? Naalala niyo yung mga panahon na yun? Bakit kayo nakikipag-away? Ang laki ng grupo eh. Hindi ka makikipag-away kung tatlo lang grupo mo. Ibig sabihin, kinakain yung dapat para sa'yo kasi may grupo ka. Naalala niyo yun? May pangalan na kayo sa company direct kayo. Doc Ed pa umuupo sa inyo. Ay, isisingit pa ako minsan. So, tingnan niyo yung advantage natin. Yung technology na meron kayo, system na meron ka. Yung mentorship na, pwede mong ma-maximize. I've heard na, tama ba, magkakaroon kayo ng bagong office sa... Saan ba? Hindi, tumitingin ng bago pisina. Sa Lipa ba? Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa ba? Hindi ganun. Ayaw pa sabihin. So, maraming mga program yung company na pwede nyo ma-maximize. Maraming project. That's why, walang dahilan para mag-slow down. Kaya mo na sila magsabi doon. Yung ano. Hindi ko daw sinasabi sa kanya. Hindi, nasa ano pa lang, nasa tawag dito. Planning stage. Yan, nasa planning stage pa lang. Next month, ikakalat na natin yan. Pero ang una makakalam, TGX, syempre ang makakalat. So, ano yan, tignan nyo yung advantages ninyo. Yung strength ninyo. Don't focus too much on your weaknesses. Doon tayo mag-adjust. Doon kayo, you capitalize on your strengths. Oh, weakness. Ano yung weakness? Wala. Minsan, kung ano yung strength ninyo, hindi na nagiging weakness. Diba? Attitude like lack of commitment, lack of gigil, lack of vision. Again, katulad ng sinabi ko, mediocre na yung thinking ninyo. Huwag kayong mag-i-slide back. Di ba sa religion may ganun eh.
yung naging active ka for a while sa charismatic group, born again. Tapos pag nag-live ka, may term sila dyan eh, di ba? Nag-slide. Tama ba ako? Backslide or slide back? Backslide. Huwag kayong magbabackslide to thinking of being unproductive. Naging entrepreneur ka na eh. Huwag kang magbabackslide dun sa mindset ng mediocre like employees. Yung tinatanggap mo na lang kung ano yung nandyan. Hindi tayo ganun eh. You are not designed for that. Naka-design ka na make things happen, not accept things as it is. So huwag kayong magbabackslide to that kind of thinking. Nag-improve na kayo eh. Nag-adapt na yung tinatawag na neuroplasticity ninyo. Kaya lang dahil sa attitude problems, hindi mo namamalayan unconsciously. Nagbabackslide kayo sa thinking nung bago kayo, sa thinking nung categorize ko, success mindset tsaka poor mindset. Pag ikaw, nag-progress ka na sa success mindset, bantayan mo yung sarili mo na huwag kang mag-backslide sa poor mindset. Ang poor people's mindset, ano? Lack of commitment, lack of vision, lazy, madrama, complaining, hindi fighter, accept what it is, kung ano na lang yun nandyan. Hindi ganun. Hindi palaban. So, hindi mo namamalayan, nagbabackslide ka na pala sa dati. Kaya kahirap na hirap ngayong makakuha ng resulta. Na kahit anong hataw mo, I'm telling you pag nag-backslide ka dun sa quadrant na yun ulit, kahit anong hataw mo dun, hindi puputok. Bakit? Sa training natin, bakit? Bakit na kahit may skills ka, kahit lumaki ka na, pero unconsciously, pag sabing unconsciously, hindi mo na malayan, nag-backslide ka na pala sa poor people's mindset. Bakit kahit anong hataw mo, hindi puputok? Bakit? Kasi, ang nakikreate mong reality, yung nasa isip mo. So within, so without. Di ba may kasabihan na, if you want to change your life, you have to change your mindset. Kaya kahit anong hataw mo, pag hindi mo ulit na-develop yung mindset dun sa success people's mindset, which is, again, dapat nakafocus kayo sa strength ninyo. Pag hindi mo ulit na-improve yung weakness mo, kahit anong hataw mo, ang magdidictate ng result mo, yung damdamin at iniisip niyo. So, it's simple. Switch nyo ulit sa success mindset yung thinking bago kayo umataw ng gusto. Switch nyo ulit. Forget about the drama, the complaining, the blaming. Let's all move forward. The past is good. Let's learn from it. Pero let's not dwell in the past. Huwag na tayo magbabad doon. Nangyari na yun eh. Tama na yun. Move on. So we capitalize on our strength. Huwag na sa weakness. Kasi yung mga weakness naman, fundamental, basic lang yan. Ano yung mga weaknesses? Ayun, katulad ng sabi ko. We sometimes lost the purpose. We envy other things, other people, naiinggit na tayo. Wala na tayong sense of gratitude, yung thankfulness, gratefulness. You know, yun yung isa kong training, sa MOA, maalala nyo, di ba? Being grateful for what you have, what you are. Totoo yun that we must desire for things na wala pa tayo. But in getting our goals, let's not forget the things that we have right now. Ang nagkakamali maraming tao, masyadong nakafocus sa goal, hindi na naala na-appreciate yung meron sila. So let's not have that kind of attitude again. Ayun, yung mga weaknesses na emotional ka na ulit. Di ba yun? Nung nag-NDO tayo, ang kinukwento lagi natin eh. Karamihan na mahirap, emotional, kaya naghihirap. Pero hindi mo naman manahin, nagiging emotional ka na rin pala. Lalo na pag humina ang grupo mo, humina ang cheque mo, nagiging emotional ka na pa. Again, nagbabackslide ka. And you never realize it. So if you want to get out of that, kailangan umalis ulit kayo, mag-jump out kayo dyan, ma-develop mo yung mindset. Are we clear? Yes. Punta tayo sa O. Ano yung mga opportunity? Let's say, ano yung opportunity ngayon sa aim? Within and without. Ibig sabihin, sa loob at saka sa labas. Ang opportunity ngayon, masarap ngayon mag-offline. Ang pagpapakapal ng tao talaga ngayon, alam nyo kung nasaan? Field ulit. Masyado natin nag-neglect yung pag-field. Ayan, tuloy. Wala tayong, napag-usapan na natin ito nung unang meeting natin, tama? That we need some adjustments to make
from online, it's okay, pero wag niyong ini-neglect yung offline or field works ulit. Kasi doon tayo kakapal eh, doon kayo magkakaroon ng tao talaga. Ang naging problema sa online, nag-expand tayo ng nag-expand, hindi natin na-leverage properly yung sarili natin. Kaya nung huminto sila, wala kang backup. Di ba alam yung backup? Wala kang buffer na ibang grupo. Parang gulong yan eh. Naplatan ka, wala kang reserva, yari. Post lahat. Oo, post lahat. Eh, sa buhay, di ba, sinasabi lagi natin, do not put your eggs in one basket. Kasi you never know eh. Old age, wisdom na yan, nung araw pang kaalaman yung mga yan. So, now you know better. Pero ang the truth is, hindi natin matututunan niya kung hindi natin pinagdaanan. Now, alam mo na dapat pala, meron ako laging buffer, meron ako laging nakaabang. Ano yung opportunity ngayon? Kabataan. Kaya, ayan, makikita nyo sa company ang ano natin, ang concentration natin, lalo na sa PS, makikita nyo yung t-shirt. Kaya yung unang grupong sinabihan ko, ganda ng t-shirt, nakalagay, AIM Global Generation C. Kasi, ang talagang kukunin natin yung kabataan. Pwede Now, kami magsuot mo. oo naman. Lahat kayo. Hindi na kayo pwede magsuot. Lahat kayo. Tsaka, kayo, mga matatagal ng mga networkers, tingnan nyo mabuti ha. Hindi na Gen X. Kung bakit masarap kumuha ng mga 20, 21, 22. Mga ganyang age, hanggang 25 kamo na. Kasi itong mga to, pag nabaliw, pag nabaon mo, pwede tumagal yan sa kumpanya, pwede mo makasama, pwede mo silang makasama ng mahabang panahon for the next 20 to 30 years sa pag-network. Bata pa eh. Tingnan mo ako, 21 ako eh. Nung nakuha ko, isipin mo, malalaman ko rin. Diba, 21 ako nung nakuha. 23 years na ako sa industry. Nakuha ako 21, 2 dekada na ako. Ibig sabihin, ang tagal nung pwede kong ilagi. Kasi bata ako nung nag-join. Kaya kung ikaw upline ka, at mautak ka, gusto mo ng pangmatagalang negosyo, sino kukunin mo? Bata. Kasi for the next 20 years. Kumuha ka ng 50, 10 years na lang yan. Are you with me? Yes! Bakit ko sinasabi to? Alam naman natin, hindi madaling mag-network. Physical din ang pag-network. Yeah. Nakakapagod eh. Tama ba ako? Physical ang pag-network. Bakit mahirap mag-network? Nakakapagod. Physical and emotional. Mental pa. So tatlo siya, physical, mental, emotional. So syempre, in fairness, pag may age na, they will never do this for the rest of their life. Gusto rin nila mag-enjoy. Kaya pag ang kukunin mo, may edad na, sandali mo na lang makakasama, magre-replenish ka na naman. Ibig sabihin na replenish, papalit ka na naman. Pero pag nakakuha ka ng mababaliw mo na kabataan, ang tagal mo na makakasama yan. Minsan, mawala pa yung kumpanya na magkakasama kayo, bit-bit mo pa yan sa ibang kumpanya. Kasama. Parang kayo? Nagets nyo? Yun ang advantage ng kabataan. Kaya magandang kunin ngayon, ayan, mga millennials tsaka Generation Z. Yun ang opportunity natin. Bakit? Walang ibang kumukuha. Ang kumukuha lang ng mga ganyan, mga taga-front row. Kaya kung sila maririnig sa atin, daily payout, tapos doon every 2 weeks ang payout, mababalik talaga sa atin eh. Kaya yung mga leader upline nila doon, ayaw nilang ipasilip sa AIM Global. Ang turo nga doon eh, huwag kang kakausap ng mga distributor ng AIM Global. Kasi makukuha talaga. Makukuha, kaya nga si DM, ang dami niya nakukuha doon. Alam mo ginagawa ng leader natin sa DM? Kasi yung isang top distributor sa Davao ng front row, lakas gumastos para lang makakuha ng mga kabataan. Ang ginagawa ng leader natin si DM, nagpapasara ng bar sa Gensa. Papasara niya, siya na magbabayad para lang may mga magpuntang kabataan. Pag nagpunta doon, sino nagpaano nito? Sino nag-sponsor nito? Yan si DM, taga-AIM Global. Ito siya ngayon nakaka-recruit. Nagpapasara ng bar, nagpapainom para lang makakuha kasi yun nga yung gimmick ng mga kabataan eh.
Ang maganda sa kabataan, ano yung opportunity sa kabataan? Pag nakuha mo yung bata, ano gagawin? Kuha ng bata. Kukuha ng bata. Ano pa? Nakukuha rin nila yung pamilya nila. Nakukuha yung nanay, tatay, kapatid. Na-inspire. Kaya pag nakuha mo yung bata, parang Jollibee. Alam niyo ba marketing strategy ng Jollibee nung pinutap yan? Bata. Kasi pag nakuha yung bata, kasama nanay, tatay, lolo, tatay, nanay, tita. Kaya ang ano nila, ang marketing nila, pambata. Kasi hindi naman mag-walk-in yung bata mag-isa eh. Wala mang pera mag-isa yun eh. Kaya tingnan mo, click na click. Ganito rin tayo. Pag kabataan nakuha mo, kuha na niyan yung buong sambayanan. Yun ang opportunity natin ngayon. Doon muna. Pakapal tayo dito. Kasi online technology is okay. Nandyan lang yan eh. Anytime pwede nyo gawin yan eh. Pero ang kailangan ibalik ngayon yung offline skills. Kasi ulitin ko, pag nawala sa'yo, pag hindi mo ginagamit, nag-a-atrophy, nawawala. Pag hindi mo ginagamit, nawawala. Kaya yung skills nyo sa field, kinakalawang na yan pag hindi nyo ginagamit. Kaya dapat gamitin ulit. Clear? Yes. O, ano yung threat natin? Threat. Threat, wala akong maisip na threat outside the organization kasi nga nag-depend ko na sa'yo. Sa inyo. Wala ka tayong kalaban. Sabihin nyo sa akin, humihina. Sino yung nagpapahina? Distributor din. Pero hindi mo pwedeng masabing nagpapahina economy. Hindi mo pwedeng sabihin nagpapahina competition. Kasi nga wala tayong competition. Hindi mo naman pwedeng sabihin nagpapahina economy kasi nga from 7,980 bumaba pa tayo ng 6,980. So dapat mas madali magpapahina yun. Tama? From 7,980 ang maximum 7 heads. Ngayon nag-6,980 ang maximum 15 heads. So by marketing plan, kung titignan nyo, mas dumali dapat eh. Threat, wala naman ako makitang iba in terms of economy, kumpanya, yung mga threat natin. Wala eh. Nasasabihin mong magpapa-slow down sa aim, wala. So in terms of the SWOT analysis, again, wala tayong nakikitang ibang dahilan kung bakit nag-slow down. So, from this group, kaya rin natin magpakapal. One thing about attrition, pag may nawawala, malalaman mo kung sino talaga yung pinakamatitibay. And ito na yun, ito na yung kaharap natin ngayon. Dito ulit magsisimula ang pagsabog ng TGX. Dito magsisimula ang pagsabog ng TGC. TGC na. Generation Z. Kapalitan niya na. Hindi ka bumawan siya. Biglang bumangon, nagalit. No? John Mack, no? Nagalit. Kaya dito rin magsisimula yan sa core na to. Kailangan lang meron kayong united effort, yung iisang direksyon. Sabi natin, kunwari pag sinabi magpapakapal tayo ngayon sa field, yun muna gagawin ng bawat isa. Hindi yung may sasanga na iba direksyon niya. Yun muna. Kasi importante yun. Importante sa isang organization yung you follow the vision. You follow the direction. Kasi pare-pareho namang makikinabang pag yun ang gagawin. And as I said, no, wala pa rin lalamang sa networking. Wala pa rin lalamang sa isang network na makapal. Maraming nakapagpakapal offline sa labas. Kaya lang may psychological effect kasi ang field eh. Yung field, kahit 3 lang ang downline mo, magbaliwan kayo. Pag uwi mo, baliw ka din eh. Pero yung downline mo na nasa virtual, 10 o 20, hindi mo nakikita eh. Pag hindi nag-reply, wala na. Hindi mo mahuli. Hindi ka tulad dito, pwede mong puntahan sa bahay. Pwede mong kulitin. Sa online, pagka in-unfriend ka, wala ka ng choice. Sin mo, hindi nga po eh. Unfriend eh. Ha? Block pa yung iba. No, di ba? Hindi ka tulad ng physical, mag-lilo or whatever, meron ka pang mga last-ditch effort na pwedeng gawin. Sa online, pag nag-lilo, wala kang magawa.
Kaya yung di mo mapupuntahan. Kaya yung psychological effect ng may nakikita kang grupo, iba. Yung pupunta ka sa office, may nakikita kang grupo, iba yun eh. Tapos makikita mo yung downline mo, may bit-bit siya. Iba yun eh. Iba yung psychological effect nun eh. Yun ang wala na advantage ng physical field na marketing sa online marketing. So we have to shift back again to that method or direction. So iisa dapat yung direction natin. So, kaya manggigil uli kayo. Kaya finally, pointers ko, number 1, you have to set the vision again. Set that vision again. And as leaders, dapat meron kayong malalim na purpose bakit yung ginagawa ito. Again, don't slide back or don't backslide to being mediocre. Pabalik na naman kayo doon sa average. Diba? Pagka kasi nag-aim global ka para tayong above average eh. Kasi hindi tayo nag-iisip katulad ng karaniwang pag-iisip ng tao. Iba yung thinking natin. Pero again, hindi mo naman malayan, nag-backslide ka rin eh. So renew your vision and find the purpose in what you are doing. Hindi lang yung katulad ng ginawa kong training sa Uganda, sabi ko, para kang craftsman dito. Kina-craft mo, ginagawa mo yung ordinary to be extraordinary. Renew your vision again that will excite you. Huwag kayong mangungopya ng goal ng ibang tao. Kaya minsan na nawawala yung gigil ng marami. They copied someone's goals. Huwag kang kukopya ng goal ng iba. Mag-set ka ng bagay na yung kukurot sa puso mo. Yung manggigigil ka. I don't know if it's material, I don't know if it's retirement, I don't know if it's financial freedom or time freedom. Pero dapat mag-set kayo ng goal na yung gusto mo talaga. Huwag yung dahil gusto ng upline mo, o gusto ng grupo mo, o gusto ng nanay tatay mo. Yung gusto mo. Kailangan meron kang purpose dun sa ginagawa mo. Meron kang dahilan. Renew your why. Eh, meron yung why nyo nga. Maganda nga, hindi naman kayo pinanggigigil. Di wala din. Yung why nyo nga, gandang pakinggan. Pero hindi ka pinanggigil. Wala rin. Pero yung vision nyo na simple lang, pero gigil ka, excited ka, pinapabangon ka nito sa higaan mo tuwing umaga, kahit gaano kasimple yung vision mo, pero kahit kanitong itulak, powerful yung vision na yun. Ang magsiset kung gaano ka-powerful ang vision, ikaw, hindi kung gaano kalaki o gaano kaliit. Kung paano ka panggigilin ng vision. So set your vision again, define your purpose, magkaroon kayo ng meaning sa ginagawa niyo. Mali ng maraming networkers. Nagsiset sila ng sasakyan, gusto ko magpunta sa abroad, gusto ko ng ganito. Pero they never find meaning. Walang halaga. Halimbawa, bakit mo gusto magkaroon ng sasakyan? Walang meaning. Wala lang, gusto ko lang. Hindi katulad nung halimbawa, ba't gusto mo magkaroon ng sasakyan? Gusto ko iligalo sa wife ko. Iba yun eh. Kunwari, bakit mo gusto magkaroon ng sasakyan? Well, kasi gusto ko pag nag-grocery kami, yung anak ko, meron pa siyang stroller. Nakikita ko yung sarili ko na yung stroller. Ayun, kinukuha ko from the backseat. Hindi katulad nung pag walang sasakyan, nasa taxi. So, dapat may dahilan. Nag-gets niyo ako? Yung gusto mo, merong meaning. Pag yung gusto ko magpunta ng Maldives, bakit? Hindi mo alam, wala lang. Kasi daming pupunta. Kailangan may purpose, kailangan may meaning. Pag meron kayong goal, pero hindi nyo alam ang meaning, palitan yung goal. Mas nagiging effective ang goal, ang vision, pag may meaning para sa'yo. Mas gusto mo magkapera, para mainggit yung mga kapitbahay kung mga walang yan. Diba di naman yun? Gusto mong inggitin. So, set a vision. Number 2, of course, work hard for that vision. Work hard. Importante yan. Trabahuhin. Go back to basic ulit tayo. Fold up your sleeves again. Puyatan ulit tayo. Hataw ulit. Naalala ko yung mga kwento nyo akin, Ate Jocelyn, at saka ni Kamario, di ba? Nagbabahay-bahay kayo. Gusto ko yung kwento ni Kamario na pag umalis daw siya ng bahay. So, iniisip ko, kailangan 1.5 pa marketing plan nun eh. Kailangan kumita ako ng 1.5 kasi importante sa akin yung 1.5. Pang-ulam namin yun eh, pang-kain namin yung 1.5 na yun eh.
Kaya wala na akong pakialam, basta pag umalis ako ng bahay, dapat kumita ako 1.5. Ang ganda ng iniisip niya na, you know, it doesn't matter kung may pupuntahan, kakatukin, mag-home party, mag-one-on-one, pupunta sa office. Diba? So, forget about your past success. May kasabihan, your past success could be the reason for your present failure. Pwedeng yung success mo nung nakaraan, yun ang dahilan ng failure mo ngayon. Bakit? Complacency, we think we know better, mas maalam na tayo ngayon. Pag successful ka, you do more thinking than doing. Mas nag-iisip na kaysa trabaho. Dati baliktad, trabaho bago mong isip. Nung bago ka, wala kang analysis, hataw lang. Ngayon, may grupo ka na, analyze muna bago hataw. Di ba? Oo, kaya analyze ka muna kung pupuntahan mo itong lugar na to, pag pinuntahan ko ba yan, kailan ang follow-up, tapos ano mangyayari, pupunta dito. Tapos, ang layo na lang iniisip mo. Samantalang dati, makakita ka lang ng tao, tira. Wala kang pakialam kung anong next step nun, di ba? Short term ka lang mag-isip, hindi mo iniisip yung long term. Ngayon, iba ka na mag-isip eh. Marirecruit ko to, malayo, sayang pamasahe, kailan ang follow-up, hindi ko na mapapupunta, huwag na lang, di ba? Ang layo mo eh. Di ba? Samantalang dati, may maamoy na tao ka lang, basta gustong mag-global pack, tira. Wala ka pa alam sa follow-up, basta bahala na si Batman. Napa 7 heads ko yan. Kung ano yung next step, we will see. Pagkatapos mag-pay-in. Di katulad ngayon, di pa nagpe-pay-in dahil ng kasunod. Dahil ng kasunod. Galing mo na. Gets nyo? Pero walang tatalo sa hard work talaga. Kaya ang direction natin ngayon, again, ang pinaka-direction natin, field, pakapaluli tayo. Mag-train kayo ng leaders, leverage yourself as early as possible because alam niyo naman yung technique dyan na pag nakapag-leverage ka ng mas maaga, mas advantageous for you. Mas late kang mag-leverage, mas late mong ma-develop as leader, mas disadvantage. So, have that kind of direction. Number 3, organize your day. Organize yung mabuti ang araw niyo. Dapat yung activity ninyo nakaplano. Huwag kayo maghahanap ng activity within the day. Ang tunay na networker, yung gagawin nyo bukas, gawa na yun. Hindi nyo hahanapin bukas. Nakaplat na. Ako niya ibig ko sabihin. Yung nakaschedule na yung araw mo bukas. Hindi yung bukas mo palang i-schedule. Ako, ganun ako nung nag-network. Yung lakad ko today, ini-schedule. Yung mga kakausapin ko today, yung mga meeting ko today, yung mga pupuntahan kong prospect today, ini-schedule ko yan the past few days. Hindi ko ngayon ginawa. Para productive ako. Gets nyo siya? Kasi pagka ngayon ka maghahanap ng schedule, ngayon mo pupuntahan, tapos wala doon, ngayon ka maggagawa ng schedule mo nang hindi nakaplano, sayang yung oras, paano kung hindi mag-materialize? Hindi ka tulad pagka-advance ka in the making. Pupunta ba ako sa office ko? Pag-gising ko ng 10, kaya alam mo, gusto ko pa rin yung old school eh. Yung nagsusulat kayo sa organizer. May organizer ako nun eh. 10 a.m. sinusulat ko. Iba kasi yung nakikita eh. Kesa dun sa cellphone na ginaganon. Ewan ko iba yung nakikita ko eh. Iba yung nakikita nyo. Kahit sa baba, puntahan nyo kami, may malaki kaming kalendaryo dun. Pwede namang may kalendaryo kami sa cellphone. Pero iba yung nakikita namin yung January, February, March hanggang December pag nagpa-plotting kami ng schedule. So organize your day. Go back to basic. Bili kayo ng organizer ninyo. One good thing about pagbili nyo ng organizer sa pagkakaiba ng cellphone, yung cellphone kasi nandyan lang eh. Pero pag bumili ka ng organizer, mauobliga kang maglagay kasi binili mo eh. Tama? Yung cellphone nandyan na sa'yo eh. Hindi ka na mauobliga dyan. Pero punta kayo sa national kahit simpleng organizer lang. Si Sir John, pag nakita nyo, bakit laging may bag yun? Organizer ang nasa loob nun. Ang cellphone nun, old school. Hindi naglalagay ng schedule sa cellphone kasi hindi mo makikita ng buo eh. So mag-plot kayo, halimbawa, lalo na kung nag-build ka ng group, ang mga napaka-importanteng activities sa pag-build ng group, prospecting. Yung pupunta mo yung prospect mo, tatawagan mo, pupunta mo sa opisina, may appointment ka sa ganito, pupunta ka sa McDonald's, may kausap ka,
pupunta ka sa office. Alam niyo nung ako nag-build ng network, naubos ang oras ko, lumaki ang grupo ko sa home party kasi. Ang grupo ko, 3. Ang isang grupo ko na lumaki, Bulacan. Marilao, Pandi, all the stretch to north. Yan ang mga lumaki ng grupo. North Sagaray. Mula muna may Kawayan, Marilao, Balagtas, Pandi, Paumbong, yung area na yan, Baliwan, hanggang North Sagaray. Dito naman sa south, kay Mike, alam mo saan lumaki grupo ko? Cavite, Binakayan. Binakayan, Bacoor, Imus, Dasma. Kaya ang sarap ng home party ko. Pagkatapos ko sa Bulacan, Cavite. Ha? Oo. Tapos ang gitna kong grupo, ang lapit. Kawayan, Isabela. Oo. Yung grupo ko ng Cavite, yung pinaka-upline nun, nanganak ng grupo ng mga professionals. Mga auditor sa SGB. Kung alam mo yung Sisip Goles. Mga auditor at saka accountant sa SGB, nanganak ng mga professionals. So can you imagine, dahil may grupo ko sa head office, mga professional ko, pagkatapos ng mga home party ko, I have to go back to the office for meeting after meeting. Doon ang schedule ko every day. Home party. Naka-organize yun, hindi bukas. Hindi ko yung-organize yun within the day. Naka-organize yun in the next coming days. So pupunta ako ng ganitong home party. Pag may hindi ako mapuntahan, sasabihin ko sa downline ko, hindi ako pwede dyan kasi conflict sa time. Mag-a-assign ako ng ibang pwede mag-home party doon. Tapos pupunta ako sa kabila. Tapos minsan may one-on-one ako sa Makati Cinema Square. Pagkatapos ko sa Makati Cinema Square, tatakbo ko sa Green Hills for meeting after meeting at 9 o'clock. Makikita mo yun sa organizer ko. Pagkatapos ko ng meeting after meeting ng 9 o'clock, 11 o'clock, meron akong one-on-one goal setting sa downline ko. Pagkatapos ko ng one-on-one goal setting sa downline ko at 1 o'clock, 11 to 1, 1 to 2 a.m., kami naman ng meeting with my upline. Makikita mo naman doon. At pag pinuksan mo yun, wala akong bakante. Kasi na-train kami ng upline ko na dapat sa pagbibuild ng network, wala ka dapat bakante sa organizer. Kaya pag may bakante sa organizer ko, nakaka-guilty. Dapat mayroon akong gawin dito. Yun ang advantage pag ino-organize mo ang araw. Naghahanap ka ng mga gagawin. Yun ang advantage pag may diary. Nakikita mo kung yung bakante. Eh, ganito niya kami kausapin. Tignan niyo kung gaano kami ka-scientific mag-network dati. 1 to 30 days. Sabihin mo na, ang working day mo pag full-timer networker ka, 25 days. Tama? Kasi 1 to 30, Sabado-Linggo, siguro may church day din kahit pa paano. I-plot na natin na ang networking days mo, 25 days. Pag full-time ka. Sa isang buwan, meron kang 25 days. 25 days is equivalent to 100%. Ibig sabihin, pag 25 days ka nag-araw-araw nag-aim global, 100% ka nag-aim global nung month na yun. By ratio and proportion, ibig sabihin, ang one day is what? 4%. Tama? Kasi 4%, ang isang araw, 4%. 4% times 25, 100. Kaya ang isang araw, equivalent to 4%. Pag hindi ka nag-aim global ng isang araw, ilan nawala sa'yo? 4%. Pag 2 araw, pag 12 days, ganyan kami mag-networking dati. Tapos sasabihin ng upline namin, o tignan mo, 10 days ka lang nag-game, 10 days ka lang nag-network full-time. Ibig sabihin, ang equivalent kasi ng 1 day, dapat minimum of 8 hours. Dapat minimum 8 to 10. Ipa-plot niya sa amin, sabihin niya sa amin, ilang percent ka nag-ano ngayon? Na ilang days kang nag-network ngayon? Sabihin niya sa akong downline, o sa downline niya, sabihin, sir, 10 days lang po. So, ibig sabihin, kung 10 days ka lang nag-network, 40% ka lang sa negosyo mo. Huwag kang mag-expect ng malaking income kung 40% lang ang galaw mo. Paano kang hindi bebem? Binibembang ka ng kala mo hindi bembang. Kaya kami mag-network dati. Kaya ang tingin ko sa isang araw na wala akong schedule, 4%. O paano kami hindi magiging successful kung ganyan kami na-train? Wow, ito wala ka, hanap ako. Tawag ako. Oh, downline,
bakante ako ng ganitong araw, pwede ako mag one-on-one sa prospect mo. Sasabihin ko sa downline ko, may pwede ka bandalin. Kasi kung hindi, yung time ko sa'yo, itatawag ko kay Michael, sa kanya ko nila ibibigay. Sabi sa akin daw, hindi sir, sige, hintayin mo lang ako after 2 hours, tawagin ulit kita. Bigyan mo ako na. Nag-aagawan sila sa schedule ko. Kasi pag may bakante akong schedule, ino-open ko yung sarili ko sa kanila. Either mag-prospecting ako sa kanila, mag-goal setting kami, mag-meeting kami, ipag-gather ko yung grupo sa kanila para magbagsak ako ng training. Basta dapat, ang goal ko, hindi ako nababakante. Kasi alam ko, yung hard work ko, pag na-organize ko, siguradong may resulta. Hindi pwedeng wala. Naka-mindset ako doon. As to whether meeting, prospecting, home party yan, pag wala akong personal na schedule ko, ino-open ko sa mga downlines ko yan. Problema lang, pag ino-open ko sa mga downlines ko yung schedule ko, punong-puno naman, pagod naman ako. Kasi gusto nila lahat ng time. Di ba ganun ang mga downline? Lahat gusto yung time mo. Ganun. Organize your day. Importante yun. Number 4, wala ka dapat plan B. Gusto maging successful talaga dito? Please, leaders, wala kang plan B. The moment na nagkaroon ka ng fallback, backup plan sa mind mo, tinanggal mo na ang full potential. Kasi pinag-aralan, ang human being, we perform better pag wala tayong safety net. Alam mo yung safety net? Yung safety net, galing yan sa word na, yung flying trapeze sa circus, yung nagpapalitan na gano'n. Pag nahulog, may safety net. The truth is, pinag-aralan, mas lumalabas yung potential natin, yung ability mo, mas gumagaling ka, mas nagiging creative ka, pag wala kang backup plan. In other words, pag may gagawin ka, yun lang. Doon ka lang nakatuon, ito lang gagawin ko, dito ako magiging successful. But the moment na nag-isip ka, na dapat may backup ako, dapat meron akong nahahati na yung energy, nahahati na yung creativity. Doon lumalabas yung doon nasusuppress yung ability mo to create. Doon nasusuppress yung infinite potential. That's why it's very important that if you want to become successful in whatever you are doing, burn your bridges. Kung gusto niyo mag-build ulit sa inyo ngayon, burn it. Wala kang babalikan. Ito na yun. This is it. Wala kang ibang exit, kundi ang exit mo lang, success sa inyo. Doon lalabas ulit ang galing. Doon kayo gagaling ulit. Ako naman, di naman ako natutukan ng upline ko, natutok eh. Na mindset lang ako talaga. Sa lahat ng home party ko, isang beses lang ako nasama ng upline ko. Kaya lang bakit tumabas yung potential ko? Kasi, na-mindset ako eh. Na-mindset ako to burn my bridges, do my best. Kaya ang developmental ko sa grupo ko, ganun din. Yung kahit anong galing ko sa pagturo, pero sila, pag hindi nila nailabas yung potential nila, they will never become successful. So, ang goal ko is mailabas yung potential ng tao. And how do I do that? Mindsetting. Burn your bridges. Wala dapat kayong plan. And pag ganyan ang mindset nyo, makakaputok nyo talaga yung grupo. Kasi pag wala kang ibang plano, mas mamahalin mo organization mo, mas mamahalin mo ang bawat isa, iti-treasure mo, hindi mo sasayangin ang oras mo, mas marami kang panahon para mag-isip tungkol sa network. Wala kang planong iba eh. Pero the moment na may plano ang iba na, tipong, pag sabi ko kasing backup plan, yung ba tipong, pag hindi nag-work ko, meron akong ganito. Iba yun dun sa sinasabi ko na backup plan na yung iba probably, merong sideline, pang puno. Iba yun dun sa, pag hindi ako naging successful dito, ito gagawin ko. Yung ganon, iba yun eh. So dapat wala kang plan. Wala kang iniisip na ibang... Kasi the moment na sinabi mo, pag hindi nag-work to, mindset mo na yung sarili mo na hindi mag-work ito. Okay lang yung, meron kang ano eh, pandagdag-dagdag eh. Pero yung sinasabi mo sa sarili mo na, pag hindi nag-work to, at least meron akong babalikan. Ayan, tapos ka na doon. You're done. Kailangan, again, ang commitment. This is it. Patay ko patay.
Aim global lang. Till death do us part. Asawa. And last, tulad ng sinabi ko, yung past failures ninyo are okay. Yan. Your past failures, it's okay. At the end of the day, we all need to move on. At the end of the day, learn from your mistakes, learn from your failures. Huwag nyo nang gagawin yung mga maling strategy. Maling strategy na nag-lead sa attrition, nag-lead sa unproductive or unproduction. Huwag nyo na gagawin yung mga mistakes na nagkaroon ng strain sa relationship with downlines, nagkaroon ng gap. All these things, to the truth is, all these things, yung mga mistakes, failures, pag pinag-aralan mo mabuti, kailangan pala para mag-grow ka. Para tumalino ka in wisdom. Ako, yung mga nasasabi ko, bakit nasasabi ko to? Kasi pinagdaanan ko eh. Alam ko eh. So, ganun talaga. Kaya, we are expecting that this year is better than last year. Yes. Diba? Kasi, kung equal lang siya last year, wala ka natutunan. Ang mahirap, kung worst pa siya kaysa last year, aba, nagbabackslide ka talaga. You're not growing. Kaya dapat mas nag-i-improve tayo lagi. Kasi we become better by time. Mas gumagaling tayo sa oras eh. Mas marami na tayo natutunan, mas naging leader ka na, ako dati taklesa, natutunan ko, dapat pala hindi ako taklesa. Dapat pala, may empathy ako, alam ko yung pakiramdam ng downline ko. Natutunan ko, hindi pala lahat ng panahon, tama ako bilang upline. Natutunan ko na minsan, bakit ka sinusuwag ng downline mo? Kasi gusto niya rin mag-shine, sinusuppress mo lang. Ang dahil ko natutunan sa network. Na, again, may mga strategy ako na palit. Naramdaman ko rin at my young age, yung downline ko, dinidikitan ako sa ranking, nai-insecure ako. Ang reflection ko, kailangan mas galingan ko kasi lumalapit na yung downline ko sa akin. Alam mo yung pinagdaanan ko lahat yan. Lumaki rin ulo ko, hindi rin ako nakinig sa upline ko, nasilaw din ako sa pera, naging gahaman din ako. Lahat dinaanan, but because of those things, they made me who I am now. Okay lang mag-fail, magkaroon ng mistakes, if those things make you a better leader. So, kaya ko sinasabi to, huwag niyong panghihinaan ng loob yung nawalan kayo ng grupo, hirap na. May purpose yun. Yung nawalan kayo ng leader, manghihina ka na, may purpose. Kaya sinasabi ko na, it's okay. Huwag niyong dahilan yung huwag niyong gawing dahilan yung mga failures na to para maglaylo ka, para humanap ka ng plan B, para pagdudahan mo ang iyong global. Huwag mong gawing dahilan yung mga failures mo para pagdudahan mo yung ability mo o bumaba yung confidence level mo. Dapat nga, pag nag-fail ka, tumataas lalo yung confidence level mo because you are getting there. Sa business, traditional business, pinag-aralan ng mga MBA, it takes 5 business bankruptcies or failures bago mahanap yung tama. Kaya yung nag-fail sa business, pag nakakatatlo na sila, 2 na lang. They're very positive. Nag-guess niyo ako? Yes. So, dapat ano yun eh, springboard. Parang springboard mo para lalo kang mag-bounce back. So, to those of you who have lost your group somewhere else, local or international, to those of you bumaba ang check, nawalan ng grupo, nawalan ng leader, all these things are part of your growth for a better group tomorrow. Lahat ito parte para mas lalo kang gumaling bilang leader, mag-expand yung consciousness mo, mas maggumaling ka sa people skills, mas mag-bounce back ka, mas maging master ka ng emotions mo, mas nagiging makontrol ka ng emotion mo. Lahat yan part. That's why napakagandang beginning ng January. Every year, ako paborito ko nung nag-network ako, January talaga. Kasi pag tama ang simula mo ng January, tama hanggang dulo sa December. Yes. Tama hanggang dulo sa December. Kaya pagtulong-tulungan natin, no? From time to time, pag busy si Doc, ayan, hinuhugot niya ako or si Arnel. But I guess he's probably in the meeting right now. Baka, hindi ko alam kung makakakit pa siya o hindi na.
But I believe meron kayong konting snacks na pwedeng pagsaluhan. Isipin nyo, ayan yung isa sa mga strength nyo. Hindi lahat ng mga distributor sa AIM na may meeting ng ganito ng owner, may pamerienda ka. Malupit. Ang lapit eh. Tama ba? Yes. Strength yan eh. Yung energy ni Doc, yung energy na kainin nyo, yung feeling na naramdaman nyo ngayon, yan yung mga kakailangan ninyo sa pag-build ng network. Kaya pagtulungan natin, andito lang naman kami, masasalubong nyo kami dyan from time to time, and kami naman pwede naming ma-meet yung mga grupo nyo, lalo na pagka nag-out of town kami, lalo na sa parteng Batangas. Lalo na yung walang katapusang Gotong Batangas ni Camaryo. May take out pa. So with that, thank you very much at pagsalusaluhan natin yung konti. Sige. Finish again.